Bernadette POV. Nagpumilit na sumama si Vincent sa ICU para bisitahin ng isa naming anak. Kaya nagpakuha ng isang wheelchair si Lolo para sa kanya. Sa kandungan ng ama naman sumakay si Baby Kyler. Magkayakap ang mga ito habang tinutulak kong wheelchair na sinasakyan nila. Pagkarating namin ay may biglang tumunog sa ICU kung saan nakaratay ang anak ko. Nagulantang kaming lahat. May masama bang nangyari kay Baby Yasi? Ano nangyayari? Malakas kong tanong. Iniwan ko ang hawak kong wheelchair at patakbong sumunod sa huling staff na papasok sa ICU. Anak ko ang nasa loob. Gusto ko siyang makasama. Malakas kong sambit. Hindi po pwede, misis. Papasok ako sa ayot sa gusto mo. Kailangan ako ng anak ko. Kailangan niya ako. Kaya hindi pwedeng hindi ako papasok. Anak ko siya. Mariin kong sagot at hindi ako nagpaawat. Pumasok pa rin ako at hindi niya na ako napigilan pa. Wala na silang nagawa na nasa loob na ako. Tinakpan ng salaming bintana para hindi makita sa labas. May lumapit ng isang nurse at pinasuot sa akin ng hospital gown at plastic cap para sa ulo ko. Lumapit ako ng konti pero halos panawan na ako ng hininga nang makita kong anak ko na nag-aagaw buhay. Nire-revive ng doktor. Mahina ako na pahagulhol habang nakatingin sa anak ko. Nanlambot ang mga tuhod ko sa takot at pangamba. Napaluhod na lang ako sa sahig at taimtim na humihingi ng himala sa itaas. Luhaan ako nakatingala na sana wag niyang pabayaan anak ko. Anak ko, kaya mo yan. Lumaban ka. Hinihintay ka na ni Kuya Kyler. Namimiss ka na niya. Kaya mo yan, anak. Malakas ka eh. Lumuluha akong sambit. Panginoon, gabayan mo sana ang anak ko. Ikaw na pong bahala sa kanya. Nagmamakaawa po ako. Hagulhol ko. Napayuko na lang ako sa awa sa anak ko. Hindi ko kayang makitang ganito ang sinapit ng anak ko. Ikaw ang Panginoon, bahalang magpayaranin ng walang siyang siraulong lalaki na si Clarence sa ginawa niya sa anak ko. Hindi sana siya patulugin ng konsensya niya sa ginawa niyang ito. Sinusumpa ko, mabubulok ka sa bilangguang hayop ka. Nagpupuyos sa galit ang dibdib ko. Para na akong tanga dito na pinaghahampas ang sahig sa galit ko sa lalaking yon. Hindi ka malang naawa sa anak ko, hayop ka. Ang bata pa niya para makaranas ng ganito. Na nahihirapan at nakikipaglaban sa kamatayan. Putang ina mo! Mura ko pa sa isip ko. Anak ko! Sambit ko ulit sa takot na baka hindi ito makasurvive. Hindi ko pa alam kung anong dahilan kung bakit naagaw buhay ang anak ko. Kung malalabang nangyari o nalunod ba siya na hindi kaagad nasagip ni Vincent ang bata. Marunong lumangoy yung anak ko kaya sure ako nailigtas niya sarili niya. Pero yun lang, baka nakulangan ng hininga habang lumalangoy. Please maawa kayo. Iligtas niyo ang anak ko. Nagmamakaawa ako. Iligtas niyo siya. Hysterical ko. Mrs., suminahon ka. Relax and calm down. Tahimik ka lang, Mrs. Nakakadistract ka po kasi. Alo ng isang nurse sa akin. Pasensya na. Naawa lang kasi ako sa anak ko. Hindi na ako nagsalita pa pero nakaluhod pa rin ako sa gilid habang tahimik na nananalangin. Halo-halo ng nararamdaman ng dibdib ko. Takot na takot ako sa anumang mangyari sa anak ko. Kung ano-ano nang naririnig ko na sinasabi nila pero hindi ko naman naiintindihan. Halos hindi na ako humihinga habang naghihintay sa resulta. Kaya mo yan, anak. Kaya mo yan. Pakiramdam ko ang tagal ko na dito nakaluhod. Wala pa ring resulta. Bigla ko napaangat ng tingin na makarinig ako ng malakas sa paghinga. Yung parang nabunutan ng tinik sa dibdib. Kamusta ang anak ko? Patay na bang anak ko, ha? Sumagot kayo. Ano, patay na bang anak ko? Nag-hysterical na naman ako. Hindi ako makapaniwala sa lumabas sa bunganga ko. Takot na takot ang mukha kong tumingin sa kanila. Pakiramdam ko mawawalan na ako ng hininga dahil sa takot, kaba, pag-aalala, sakit sa dibdib at kung ano pang emosyon. Huminahon ka, misis. Awat ng doktor. Paano ko hihinahon kung ayaw yung sagutin ng tanong ko? Galit kong sigaw. Naiintindihan ka namin, misis, kaya huminahon ka na muna. Relax mo sarili mo at baka ikaw naman ang mawalan ng mali ngayon. May hinahon pa rin na sagot ng doktor. Tatayo na sana ako nang bigla ko nabuwal. Mabuti na lang. Maaga pang isang staff na inalalayan ako. Lumuluhan na akong tumingin sa anak ko. Napalingon ako na magsalita ang doktor. Your daughter is so brave. She's a fighter. She's alive. But still, kailangan pa rin natin siyang i-monitor dahil mahina pang puso nito. Kulang siya sa hangin sa baga kaya pati puso't utak niya naapektuhan. Sabi ng doktor. Yun po ba yung dahil sa pagkakalunod niya sa ilog? Lumuluha kong tanong. Yes, it's possible dahil sa hindi ka agad na ihaon sa ilalim ng tubig. Dahil sa kakulangan ng hangin at hirap sa paghinga, ay kaagad na naapektuhan ng ibang organs sa katawan niya.
Edad 1 to 4 years old ang may pinakamataas na panganib sa mga nalulunod at hindi nakakasurvive within a minute of drowning. Baby Yasi is lucky and strong kaya nakasurvive siya. Hopefully, normal lahat ng stress na gagawin ko for your daughter. Sabay tapik sa balikat ko. Thank you. Thank you so much sa pagligtas sa anak ko, Dok. Maluha-luha akong sambit. Patalikod na sila nang magtanong ako. Pwede po bang dumito na muna ako, Dok? Sure, Mrs. Ililipat na siya mamaya sa kwarto niya. Have a good day. Sagot ng doktor, thank you po. Hinarap ko na kaagad ang anak ko. Marahan ko ng hinahaplos ang ulo niya. Nahabag ako sa mga nakakabit sa katawan niya. Hindi ko na naman mapigilan ang hindi mapaluha. Ang sakit sa dibdib. Bernadette POV. Sa isang private room naka-confine ang mag-ama ko. Nagpaiwan na muna ako dito para may magbantay sa kanila. Mabuti na lang marunong makinig ang anak kong lalaki. Napapayag namin siyang sumama sa lola at lola niya. Kakauwi pa lang nila kanina sa mansyon nang tumatawag na siya. Ang cute na bata eh. Sobrang iyak niya rin kaninang makitang kalagayan ng kakambal niya. Nahabag kami sa eksenang yun, pati kami ni Vincent hindi mapigilang hindi mapaluha sa nasaksihan. Mahal na mahal ni Baby Kyler ang kapatid. Kahit na nagsusuplad ang kapatid ay mahaba pa rin ang pasensya. Bangon ka na para makakain ka na at makainom ng gamot mo, sabi ko kay Vincent. Tinulungan ko na itong bumangon bago hinilang table bed para makakain na to. Napansin ko nakatitig siya sa akin. Kaya tipid akong ngumiti sa kanya. Mapapatawad mo ba ako kapag hindi ko naagapan si Baby Yasi? Paano ko namatay siya? Tinakpan ko ang labi nito. Okay na lahat. Waiting na lang tayo sa resultang ginawa ng doktora. Manalangin na lang tayo na safe na ng tuluyan ng anak natin. Malumani kong sagot. Ako kasi ang dahilan kung bakit nagalit ng husto si Clarence kaya dinamin niyang bata. Kung sana nakinig ako kay Tito, hindi sana nangyari to sa anak natin. Ang nasa isip ko na lang kasi sa oras na yon ay makuha ang anak natin sa kamay nila. Pag-iyak na lang ni Baby Yasi dahil sa takot na habag na ako. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Nagpakita na lang ako basta-basta na hindi nag-iisip. Sobrang pagsisisi ng lahat ni Vincent. Para maibsan ang nararamdaman nitong pagsisisi, niyakap ko siya. Ramdam ko ang bigat ng dibdib nito at sobrang pagsisisi. Pasalamat tayo dahil matapang ang anak natin. Kinaya niya't lumaban siya. Mabigat at masakit sa pakiramdam pero ang mahalaga na lang ngayon ay ligtas na sa kapahamakan ng anak natin. Sagot ko naman. Sinapu ko ang magkabila nitong pisngi at ngumiti. Hinaplos ko rin ang pisngi nito na may luhang bigla na lang kumawala sa mata nito. Kain ka na. Tama na ang pag-inom. Iinom ka pa ng gamot para gumaling ka kagad, sabi ko. Pinakain ko na siya at pinainom ng gamot niya. Sa tabi ako ng anak namin natulog. Nakaupo lang at pinatong ang ulo sa gilid ng kama ni Baby Yasi namin. Kinaumagahan 7:00 dumating ang grandparents ni Vincent at si Baby Kyler kasama si Lala, ang driver at si Edith na may dalang pagkain namin dito. Natawa ko na makita ko may dalang maliit na maleta sa Baby Kyler. Ito ang maletang pinabili niya kay tita ganda niya. Saan ang punta mo anak? Kunwari tanong ko. Tulog pa si Vincent sa mga oras na to. Stay din po ako dito. Sama ko kayo nanay. Sabi lolo, okay raw. If what I want, what support daw si lolo sa akin, di ba po ba? Sabay tingin sa lolo nito. Natawa naman ang mag-asawa sa pag-English ni Baby Kyler. Sabay pa silang tumango at proud pa sa pag-English ng apo. Nakakaintindi sila ng English pero hindi pa gaano sa salita. Mga one word lang ang alam nila. Nagising si Vincent sa ingay namin. Mabuti-buti na siya ngayon. Pero kailangan pa ng konting pahinga para makabawi ng lakas. Morning daddy ko. Mag-sleep din po ako maya dito Dala ko maleta ko. Sabay turo sa maliit na maleta niya. Mahinang natawa naman si Vincent. Good morning anak ko. Good morning everyone. Lumapit ang mag-asawa sa kama ni Baby Yasi. Kinintalan nila ng halik sa noo. Lumapit rin si Vincent, ganun din ang ginawa niya. Bago kami sabay-sabay na nag-almusal. Nanay si Ate Lala po, nag-boyfriend na siya. Ayaw niya na sa amin ni Baby Yasi, sabi ni Baby Kyler sa kalagitnaan ng tahimik naming kumakain. Napalingon naman ako sa anak ko. Anak, bakit mo alam ang ganyang bagay? Rinig ko po siya. Mahal kita, sabi niya po. Di po ba nanay ganun kay ni daddy? Sabi ni daddy, mahal kita, mahal ko. Nag-kiss pa kayo. Gusto niya. Si Ate Lala sa cellphone lang kasi kikis eh. Ganito po oh. Mua-mua. Dapat ganun din kayo, cellphone lang kikis nanay. Daddy, bumuntong hininga pa ito.
Humalakak ang mag-asawa, mukhang nahiya si Lala dahil nagtago sa likod ni Edith. Lola, tsismoso na bang anak ko? Nahiya ko pang sabi. Mana ako sa iyo, nanay! Ayun at tumawa na silang lahat. May binulong pang anak ko at napangangako sabay tingin kay Lala. Namumula ng mukha niya sa hiya. Hindi na lang ako nagkomento kahit may lungkot pa rin sa aming mga mata. Nagagawa na rin naming tumawa kahit papano. Napatigil ang masaya naming kainan nang may kumatok sa pinto. Tapos bumukas yon na walang saya ng mukha namin nang makita kung sinong pumasok sa loob. Kasunod si KitKat na nahihirapan pa rin maglakad. Magandang umaga po, bati ko kaagad. Sumunod naman ang kasama ko except ang mag-asawa at si Vincent. Tumayo si Lolo. Halata ako sa mukha nito na galit sa mga magulang ni Vincent. Mabutit ni isipan niyong dumalaw sa mga anak ninyo. Mamamatay na lang dalawan yung anak, wala pa rin ba kayong pakialam? Galit na sambit ni Lolo. We are here now pa. Busy na kami sa trabaho kaya hindi kami kaagad nakadalaw. Suntok sa mukha ang sagot ni Lolo sa anak niya. Sinungaling ka. Busy? Sa trabaho o sa pamamasyal sa kung saan-saan? You didn't even answering my call, idiot. Nakakatakot man palang magalit si Lolo. Pati boss niya, nakakatakutan mo talaga. Agustin, ano ka ba, may bata dito? Suway ni Lolo sa asawa niya. Ano pa bang kinagagalit niyo? Nandito na nga kami, di ba? Malakas na naman sila at wala namang malalang nangyari sa kanila. Matari na sabi ni ina ni Vincent. Napasinghap kami sa ginawa ng matanda sa ina ni Vincent. Pak! Malakas na sampalang natamo ng ina ni Vincent dahil sa pabalang nitong pagsagot kay Lolo. Noon pa man, sakit ka na ng ulo ng pamilya mo. Alalahanin mong ikaw ang dahilan kung bakit sila maagang namatay. Wag na wag mo akong pakitaan na kabastusan mo dahil kahit na matanda na ako, hindi mo gugustuhin ang gagawin ko sa'yo. Napisi ng pagtitimpi ni Lolo. Gulat na gulat din ang ina ni Vincent sa ginawa ni Lolo sa kanya. Wag na wag mong idadami ang namayapa kong mga magulang. Inis na may galit sa tono ng ginang. Ngayon nasasaktan ka? Ganito rin ang gagawin ng magulang mo sa'yo kapag pabalang ka sumagot. Ganting sagot ni Lolo. I accept it because they are my parents and you are just my father-in-law. We are not related. You have no rights to hurt me. Sampal ulit ang natanggap ng ina ni Vincent. Tinakpan ko kaagad ang mata ng anak ko. Ayoko makakita siya ng ganitong eksena. Mom, stop being rude to everyone. Suway ni Vincent. I'm not rude. I just speak what I want. And this is too much humiliation. Ganting sigaw ng ina nito. Huminahon kayo. Nakarati ditong apo ko. Kung ayaw niyo masabihan ng maayos, umalis kayo dito nang hindi na istorbong apo ko. Sabi naman ni Lola, kung wala kayong pakialam sa mag-asawa sa mga apo ko, mas mabuting umalis na lang kayo. Dito sa Pilipinas, stop manipulating them and stop interrupting their lives. Sabi rin ni Lolo. They are my children, they are mine and they belong to me. I can do whatever I want and say whatever I want to say to them. I can interrupt, love is not worth it. And not fit to our family. Helga, stop it, stop! Stress na awat ng ama ni Vincent. Kung sino man ang gusto nila at kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila, it should be none of your business. Like what I've said before, mag-advise lang kayo pero never na yung panghimasukan ng buhay na gusto nilang pasukin. Lalo na't hindi naman sila napapahamak. They are not robots na susundin lahat ng gusto nyo just because you are the parents. Puno ng galit sa boses ni Lolo. KitKat, stay with us. Mas lalong pangangalaga niyo sa kanya sa Amerika kaya mas lalong lumala ang depression niya. Singit ni Lola. You didn't even care about what happened to your granddaughter. You two are so selfish. No compassion, no empathy. Not caring at all. You even make me angry with that. What you said like you didn't even care about what happened to your children. Dumb as idiot. So stupid. Get out. Galit na sigaw ni Lolo. Nakalimutan niya na sa ospital sila. Inawat na siya ni Vincent. Tama na, Grandpa. Relax. May hinaong pigil ni Vincent. Lolo, tahan na po kayo. Huwag na po kayong gagalit. Natatakot po ako. Sabay yakap ni Baby Kyler sa binti ng lolo niya. Malalim naman ang bumuntong hininga si Lolo sabay haplo sa ulo ni Baby Kyler. Mabuti na lang walang sakit sa pusong matanda kung hindi baka na high blood na sa konsumisyon sa mag-asawa. Matapang at bastos talagang sumagot ang nanay ni Vincent. Walang pakatandaan. Leave us alone now. Dad, Mom, we are okay now. And don't worry about us anymore. Mag-enjoy na lang kayo sa buhay niyo. Habang buhay pa kayo sa mundong ito. Rinig ko sabi ni Vincent. Kumain ka na ba, KitKat? Tanong ni Vincent sa kapatid. At ubili itong sumagot.
Kung ano man ang sinabi sa'yo ni ma'am, huwag mo nang paniwalaan yun. Mariin na sabi ni Vincent sa kapatid. I didn't say anything to your sister, Vincent. Sabad ng ina nila, pero hindi pinansin ni Vincent ang ina. She's just trying to manipulate you again. Ako na ang gagawin niyang masama sa paningin mo. See, our mother never allowed me before to visit you in the hospital. Gumagawa lang ako ng paraan nun. She also attempted to ban me from traveling abroad, especially to America. Now it's up to you where you want to live or stay. Malaki ka na. Mahinaw na sabi pa nito sa kapatid. Naluha na lang ang kapatid at mukhang na-stress na naman, kaya kagad na lumapit si Baby Kyle at yumakap sa kanya. Love ka namin, tita ganda. Palaki ko, aaway ko lahat mananakit sa'yo. Pero ngayon yayakap na lang muna ako sa'yo. Napangiti ako sa sinabi ng anak ko. Good job anak, sabi ko pa sa isip ko. Sana wag na sumama si KitKat sa parents nilang napaka-toxic. Grabe naman pala ugali ng ina nila, parang sinasabi nito na akong batas. Ako lang ang dapat tamang susundin ninyo. Naaalala ko na parang ganito rin ang nasa isip ko tungkol kay Vincent noon. Mana sa nanay ang pagkadominante nito. Bernadette POV. Pero ang ama ni Vincent nagtungo sa kama ni Baby Yasi. Sumunod doon si KitKat. Baby Yasi, nandito lang si tita. Hindi kita iiwan. Hindi ko kayo iiwan ni Baby Kyler. I'm happy when I'm with you. Kaya sana gumising ka na ha. Emotional nagsalita si KitKat habang nakahaplos to sa kamay ni Baby Yasi. Pinabantayan ko kay Lala si Baby Kyler dahil tumatawag ang pamilya ko. Lumabas na muna ako sa kwarto para hindi sila maingayin dito sa loob. Napatingin ako sa ina ni Vincent. Inirapan lang ako ng ginang pero ngumiti naman ako sa kanya. Sinabi nga nila kapag binato ka ng bato, batuhin mo siya ng tinapay. Pero walang ganun, sayang ang tinapay na ibabato. Kakainin ko na lang. Nailing ako sa naisip, naalala ko palagi yung sinasabi ni Lola ko noon. Kapag ginawan ka ng masama ng isang tao, huwag kang gaganti. Kabutihan ang iganti dahil pinagpapalang may mabuting kalooban. Pero akong bata, hindi ako sumasang-ayon sa sinabi ng lola ko. Kaya ang naisagot ko noon ay, gaganti ako lola kapag sinaktan nila ako. Kapag hindi sinabihan nila ako nakakasakit na salita, ayos lang po. Basta alam ko sa sarili ko na hindi ako ganong tao. Basta gaganti ako kapag sinaktan nila ako. Gaganti ako. Sigaw ko noon sabay taas ko pa sa kamay ko. Bato kay kuyang natamo ko at palo kay lola. Sabay sabing, gagantihan mo ko sa pamamalo ko sa yung bata ka. Matigas na nga ulo mo, hindi ka pa masabihan ng maayos. Mas lalo kong pinalo ni Lola nang sinagot ko siya ng, Lola, matigas naman talagang ulo ko. Hawakan niyo po. Hindi malambot ang ulo ko. Ayun na tumiyak na lang ako dahil sa palo ni Lola. Mahina ako natawa sa kakulitan ko noong bata pa ako. Paano kasi pinagpilitan ko matigas talagang ulo ko? Sabi ko pa sa kanila. Kayo rin po kuya at Lala, matigas po ang ulo. Wala pong malambot na ulo ha. Ayaw ko rin talagang paawat sa mga pangaral sa amin ni Lola. Kaso maaga rin silang kinuha ng Panginoon. Nawala na lang ang ring ng cellphone ko dahil sa biglang naisip na nakaraan. Kaya ako nang tumawag, sinagot naman nila kagad ang tawag ko. Hello anak, napanood namin sa balitang nangyari kay Vincent at Baby Yasi. Kamustang bata? Hindi ba siya napahamak ha? Buhay ba si Baby Yasi? Umiiyak na si nanay habang nagtatanong sa akin, pati ako napaluha nang maalala kung paano nila na-revive ang anak ko. Halos hindi niya nakinaya nay, nagkwento na ako sa pangyari kahapon. Pati sila naging emotional na rin sa kwento ko. Dadalaw kami dyan anak, gusto rin naming makitang apo namin. Sabi naman ni tatay, kaya kagad akong tumanggi sa balak nila. Wag na muna tay, hindi pa nahuling gumawa nito sa anak ko at sa kapatid ni Vincent. Ayaw kong pati kayo ay mapahamak muli. Kailangan nating mag-ingat, lalo na po kayo dyan sa bahay. Narinig ko si Auntie Carmen na nagsasalita sa background. Na-curious ako sa narinig. Itong asawa ng kaibigan ni tatay na nagtistigo noon. Pinatira na namin silang mag-iina sa lupa na nabili ni Vincent. Simpleng saktong laki lang ng bungalow ang pinatayo para sa kanila. Nagtulong-tulong silang palaguin ang negosyong binigay ni Vincent sa mga magulang ko. Nay, ano po yung sinasabi ni Auntie Carmen? Usisa ko. Nabalitaan daw ng barangay natin ang pagdakip sa Tito Raymond mo at ng mga barkada nito sa barangay dahil sa illegal na gawain. Pagbabalita ni nanay. Iha, hinahanap rin nila si Jinky, ang pinsan mo, dahil isa siya sa kasabwat sa nangyari sa pamilya ninyo. Deserve nila yan, dapat mabulok sila sa kulungan. Gigil na sambit ni Auntie Carmen. Nagtatago na silang lahat pero hindi nila matataguan ang mga kasalanan ginawa nila sa buhay natin. Seryosong sabi ni tatay. Tama sila. Kahit saan pa sila magtago, mahanap at mahanap rin sila. Hindi man ngayon pero soon.
dahil kailangan nilang pagbayaran ng walang hiya na ginawa nila sa pamilya ko. Anak, ang mga tsismoso na nabigyan ng sulat noon. Pinagmulta sila. Ang iba raw nagmakaawa pa. Ang daming lumapit sa bahay ng kuya mo para lang humingi ng tawad sa mga nagawa nilang pagchichismis na hindi naman totoo sa pamilya natin. Mapait na sambit ni nanay. Ngayon sobrang peaceful na raw ng barangay. Natuto na sila sa mga pagchichismis nila sa kapwa nila kabarangay. Kailangan lang pala na masampahan sila ng kaso bago sila matuto. Inisasabi pa ni ante. Dahil kahit na ito ay tampulan ng chismis nung nawala na kami sa barangay namin. Napasarap na yata ang kwentuhan namin, ang dami nilang chismis. Nakakatawa, sumigla pa biglang katawan ko. Nang nakapagpaalam na ako, agad ako naglakad papasok sa kwarto. Pero napatigil ako na makasalubong kong mag-asawa. Ang mga magulang ni Vincent, masamang tumingin sa akin ang ina ni Vincent. Napatigil ako nang harapin niya ako. Kahit na anong gawin mong kabutihan sa pamilyang ito, hindi pa rin kita magugustuhan para sa anak ko. You are just a maid who flirted with my son. Inis na inis to sa akin kaya kinalma ko sarili. Ayos lang po, madam. Have a good day po. Ingat po kayo. Bye. Pinasigla ko pang boses ko't mabilis na tumalikod sa kanila. Narinig ko mahinang pagtawa ng ama ni Vincent. Mabilis akong pumasok sa loob ng private room ng anak ko.